Okay mga kamatis, mga kaibigan, today kaya ano bang date ngayon? Wednesday. Gawin natin tong libel day, libel education day para hindi kayo makasuhan ng libel dito sa ating bansa. So, i-analyze natin yung mga bars na Tagalize. Kasi nagkaroon ng konting sagutan si Trillanes at saka tong si Roque. Okay. So, nag-file si Trillanes ng libel kay Roque na-dismiss siya sa prosecutor level pa lang. Okay? Kasi nga, 'di ba, paano ba mag-file ng kaso? Of course, kukolect tayo yung ebidensya mo. Much better kung may lawyer ka, pero kung wala naman, you can go like to the police or sa NBI para tulungan ka mag-file ng mga ganitong klaseng kaso. Okay? So, of course, I am in the receiving end ng libel and also I have sued people for libel. So, ano naman yan? Open naman yan. So, I have an idea kung ano yung mga dedepensa mo, paano yung gagawin mo, kung sino yung tatawagin mo. All of this kailangan yung maintindihan, lalong-lalo na kung kayo ay content creator. Di ba? Kasi, mga kamats, mga kaibigan, pag nagpo-post kayo on irregular basis sa internet, this has to be a non-negotiable sa inyo, yung legal education nyo when it comes to rules on posting. Kailangan talaga yun hindi pwedeng hindi. Hindi nyo naman kailangan alam yan ng parang abogado kayo, pero kailangan din may idea kayo kung paano gumagana yung mga ganito. Kasi pag hindi, baka mademanda kayo. I know lawyers na nakakasuhan. Si Roque na, 'di ba, nakasuhan siya ng cyber libel. Although hindi umakyat yung kanyang case, still nakasuhan pa rin siya ni Trillanes. And kung hindi siya si Harry Roque, it's going to be very painful, 'di ba? Kasi of course, hindi mo kung hindi ka lawyer ka, you have to like get a lawyer para harangin yung or para sagutin yung mga ganito. So, Trillanes libel complaint versus Roque dismissed by QC prosecutor. So, di ba nga may dalawang level yan? Kasi ngayon, mas mataas na yung kailangan mo, yung degree of evidence mo, kailangan na mas mataas compared dati. Dati kasi probable cause lang, okay? Nung araw kasi, yan yung standard of evidence na kailangan. Ngayon naman, prima facie evidence or evidence at hand and yung certainty of conviction. Anong tawag doon? Degree of certainty of conviction, something like this. So, mas mahirap ngayon magkaso dahil mas hahanapan ka ng ebidensya. Now, ano ba yung ginawa ni Roque para idemanda siya ni Trillanes? According to Trillanes, eto daw sinabi inallege ni Trillanes na etong sinabi ni Roque sa kanyang Facebook post ay libelous daw. Hoy, Trilling, excuse me, hindi nawala ng teritoryo ang Pilipinas ng 1 inch noong panahon ni Duterte at pinapaalala ko sa kanya na nawalan tayo ng teritoryo nung panahon ni Pinoy. Kasi nga si senator niyan etong si Trillanes, saan niya tinalaga bilang special envoy na walang permiso sa Senado sa mga panahon iyon dahil siya ay nakaupong senador. Well, una muna, etong tinutukoy ni Roque, this was a very public spot between Trillanes versus versus Enrile. Try nyo na lang i-search after nitong video na to para alam nyo yung context ng sinasabi ni Roque. Pero this is something na talagang malalim yung hugot dito ni Roque. Eto as funny as yung mga ginagawa ngayon ni Roque sa internet, he is actually a very intelligent lawyer. Nakausap ko nga dati si Fiscal nagtanong ako sa kanya, Fiscal EJ, kung debate winner, Trisari tinanong namin sa kanya kung kaya niya bang labanan ng debate si Roque. Sabi niya hindi kaya kasi matalino talaga yan si Roque when it comes to the law. And of course, 14 niya yan, di ba? Of course, yung una mong, kung ikaw yung, kung ako yan, ang unang i-determine ko ito, Hoy Trilling, di ba? Sinabi niyang Trilling, di ba? Parang may defect sa utak. So, again, an imputation of
vice or defect is already a grounds for libel. So isa 'yon, 'di ba? So sabi niya kay Trillanes, Trililing daw may sira yung ulo, 'di ba? Pangalawa naman, eto, hindi nawala ng teritoryo ang Pilipinas. This is stating something na on public record. So, ang i-determine na lang ng prosecutor dito is kung eto bang statement na to had malice behind it, 'di ba? Kasi all of these are all publicly posted. Makikita mo yung sinabi ni Trillanes, yung awayan ni Trillanes at saka ni Enrile during the time. Tagal na yan, tol, as in panahon pa ni Pino yan, mga 2017, 2018 yan, di ba? I thank the public prosecutor for applying the law of libel correctly. I don't think naman na merong special treatment dito si Roque. Kung eto lang kasi yung final ni ni Trillanes, I would say talaga na mahirap patunayan yan. Kasi if ikaw kasi yung complainant, you have to bring your evidence. Pag hindi, majijiji ka, di ba? When asked for comment, Trillanes said it was too early for Roque who is seeking asylum. Biglang ganun eh. Hindi pa nga siya nakaka-uwi. Anyway, we will still be filing a motion for reconsideration today. Kaso wala na yan eh. Kasi ganito kasi yung idea niyan eh. Well, you can file a motion for reconsideration, pero ang papasahan mo din yung nag-decide noon. And yung decision making kasi niyan, kunyari si fiscal assistant, ano bang position ni fiscal EJ? Basta kunyari nag-decide siya sa isang bagay. For etong tao na to is hindi ito walang libel dun sa ginawa niya. Tapos meron pang dalawang prosecutors, yung city prosecutor at saka presiding prosecutor na magche-check doon sa demanda mo kung may merito or wala do. So tapos yung motion of reconsideration na yan, sobrang labo na yan ma-approve kasi nga may rigorous process kasi ang ating hustisya dito sa Pilipinas, yung due process natin, kaya matagal siya. And usually, pinag-iisipan yan, di ba? So, ganun talaga. That's just how it goes, di ba? Anyway, congratulations kay Harry Roque. Hindi umuwi na siya. Kasi in my opinion mas marami pa kasing kinahaharap na mas malaking kaso si Harry Roque. Hindi lang ito. Kumbaga ito kasi medyo sagutan lang yan sa Facebook, 'di ba? I remember nung nag-decide yung prosecutor namin nung back in the day nung dinimanda ako. I remember sabi niya, kung natatandaan ko yung decision niya, kung lahat ng Facebook post na may ganitong klaseng tema is i-report dito, we will be flooded by complaints. Yun yung sinabi niya. Naalala ko yun eh. Point nun is that kung magfa-file ka ng kaso, make sure na malakas. Make sure na hindi basura. I'm not saying na basura yung ginawa ni Trillanes. Kung etong post lang na to, wala lang yan. Hindi yan didikit talaga. Ito, sasabi ng prosecutor na insufficiency of evidence. Kulang sa dinala. Tinimbang ngunit kinulang. So next time around, kung magfa-file kayo ng kaso, collect all the evidence, gather all the evidence na pwede, tapos tsaka kayo magsagutan sa korte. Kasi sabi ko nga sa inyo mga lords, yung sagutan dito sa internet, walang pupuntahan yan, okay? Lalong-lalo na kung malalaking creators kayo. Lalong-lalo na kung private individuals kayo. Kasi talagang iyak lang kayo dyan sa Gedli kapag nakipagsagutan kayo. Ang mangyayari pa pagka kunyari private individual kayo na wala kayong social media following, magkakasiraan lang kayo sa maraming tao. Paano pa pag nag-viral yung post nyo, di ba? Kasi usually may kakampihan ng tao, may hindi siya kakampihan. So the best way to settle this kind of things is through the courts, di ba? So I am an advocate of the due process, but then again, I'm just going to have to tell you na if you really want to sue someone, you need help of lawyers. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.